Ay, maraming salamat po, Pastor Berna, at po sa lahat po ng mga naka-online ngayon. Isang magandang umaga po sa ating lahat, at alam ko po na mayroon pong ituturo ang Panginoon sa oras na to. At ang ating pong pag-usapan, it is my prayer, brothers and sisters, that everyone should realize na when it comes sa pagbabago sa ating mga sarili, it's not only a work ng Panginoon, but as one na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus, we also have things to do in order para po tayo ay mabago. I'll be speaking, brothers and sisters, about putting on at the new you. Diba? Ang putting on a new you is, kung sa Tagalog ay ang pagbabago, pagbabago mo. Amen. Diba? Let's pray first. Father in heaven, we thank you, Lord, sa oras na to na inyong pong binigay sa amin. And Father, pray also na ikaw, Lord, ang mag-reveal ng mga gusto mong ituro sa amin sa oras na to. And Father, asking thee for forgiveness sa aming mga pagkukulang o pagkakasala sa iyo. Nang sa gayon, Ama, maging worthy po kami sa iyong presensya at sa iyong salita sa oras na to. Father, we ask thee that you open up our minds, Lord God. Open up our hearts, Lord. And Father, ibigay niyo po sa amin ang understanding na galing sa iyo. We thank you, Lord God, as we pray in Jesus' name. Amen. Isa po uling magandang umaga. Sabi nga po nila, kung sino man po nakipag-isa kay Kristo, ay bago na po nilalang. According po sa 2 Corinthians 5:17, no? Now, I just want na ang pagbabago po, no? There are things na kailangan gawin ang isang nakipag-isa kay Kristo. Kaya nga po naririnig po natin yung iba, gusto nilang bumait pero di nilang magawa. Gusto kong magbago pero di kong magawa. Ano po ba ang kulang? Kasi ang ibang di nilang pagbabago ay tanging ang Panginoon lamang ang kumikilos. But ang ating pag-aaralan ngayon, we will realize that we also have to do our part. Paulit-ulit po sa Biblia, natin pong nakikita na before may gawin ang Panginoon, meron pong ipinapagawa ang Panginoon sa atin. Before na may gawin ang Panginoon sa buhay natin, sometimes the Lord will ask something sa part natin na kailangan gawin. Kaya po, buksan po natin ang ating Biblia, ang ating Biblia sa Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Okay, 1 to 4 po muna. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Okay. If then you have been raised with Christ, seek the things above, and seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Makikita po natin dito, sabi, if then you have been raised with Christ, at kung gano'n kayo po ay, what you call this? Raised, okay? Na buhay, na maguli, kasama ni Kristo. Pastor, bakit mo po sasabihin na buhay lang maguli o kami po ay sa Bisaya, Gibanhaw, kauban ni Kristo, ingon diha. No? Pamanao na hindi pa naman po namin nasubukan na matay. Diba? Before po tayo nagkaroon ng encounter with Christ, ang spiritual life po natin ay patay. Kaya po, as proof na tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, there is a change. Diba? Na sabi, set your eyes on the things above, or not on the things on the earth. Bakit po ba, unang-una, bakit po ba napakahalaga na baguhin po natin kung saan po natin i-focus ang ating pansin?
Unang-una po mga kapatid, kung i-focus po natin sa earthly things, marami pong mga bagay na pwedeng magbigay ng kabagabagan sa tao. Ang sitwasyon po natin, it could give us kabagabagan sa ating mga sarili. Diba? Now, as sa pakikipag-isa na kay Kristo, meron at meron pong pagbabagong mangyayari. Dahil kahit na po sabihin natin mga kapatid na tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, kung wala pong pagbabago, mayroon pong hindi tama sa Kristo na sinasabi natin tinanggap natin. Now, ano po ba ang kailangan natin gawin? Sabi niya dyan, as you have been raised with Christ, then what should we do? Diba? Sinasabi ko nga po, minsan ang Panginoon, before meron siyang gawin sa atin, meron po siyang i-require na gawin natin. At ang isa po rito ay ang proseso ng pagbabago po sa ating sarili. Hindi po natin mailalagyan ang isang bagay sa isang ay, hindi po natin malalagyan ng tubig ang baso ng puno na po ng tubig. It should be emptied first in order for us to put a new water on it. Diba? Kaya first, ano po ba kailangan natin gawin? Diba? Makikita po natin yan. No? Putting on a new self, kailangan meron po tayong alisin muna. First, we have to remove, kailangan natin alisin ang mga bagay na hindi nakaka-please sa ating Panginoon. We should remove the things which is in us that does not please our God. Makikita po natin yan sa verses po ng Colossians chapter 3 verse 5 to 10. It says there, put to death therefore what is earthly in you. Put to death. Ibig sabihin, malinaw po dyan mga kapatid that it is an action na manggagaling sa atin which is putting it to death. It is an effort na galing sa atin. It is not work from God, but it will require na gawin natin na patayin ang mga bagay na earthly sa atin in order for us that the Lord will na baguhin tayo. Ano ba itong mga bagay na kailangan natin patayin sa Pusa Bisaya? Patya ninyo kining mga butanga nga kalimutan nga anaa sa inyo. At Tagalog, alisin ay patayin ang mga bagay na nandiyan sa inyo. What are these? What are these earthly things? Earthly na nasa atin. Number one is yung sinasabing sexual immorality. Always remember, sexual immorality. Hindi lang sa physical, but also it can be kahit na dito sa mind natin, pwede tayong magkaroon ng sexual immorality. Impurity. What is this impurity? Ito yung mga bagay na hindi tayo nagiging dalisay sa harapan ng Panginoon. Not only for ourselves, but also kahit na sa ating faith, mga kapatid. Your faith should be pure. Kaya once na we surrendered ourselves sa Panginoon, we apply what is God's principle when it comes to faith sa ating pamumuhay. Hindi pwede na sabi mong nananampalataya ka na Christians and then sumasabay pa rin yung pananampalataya natin na pinaniniwalaan natin na naipasa-pasa sa atin just like, pinakasimple dyan ang mga pamahiin. Pamahiin. Sinasabi natin, wala na mawawala kung maniniwala tayo sa pamahiin. That is yung pinakamalimit na naririnig natin sa mata, but actually, malaki ang nawawala sa atin. Pag sinabi mo Christian ka na, yet naniniwala pa rin tayo, na-apply pa rin sa buhay natin ang pamahiin. It makes us unpure sa Panginoon. Diba? Ang iba kasi pag sinasabing impurity sa atin, nagbibase ka lang sa kasalanan na nananahan sa'yo. Just like one, but also even those things na napakasimple, pamahiin, especially lucky charm, ano pa mga nilakaw natin dyan. No? It makes us unpure. Impurity, ano pa yan? Passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Kaya sinasabi ko,
Kung nakipag-isa na tayo kay Kristo, an effort is required sa atin. What is? Putting to death. Amen? Ang effort na yan, magkagaling sa ating mga kapatid. It is your decision. Is it an action required by God? Para put to death. Alam niyo, napakahirap when it comes to putting to death. Diba? Para yan, alam niyo, para yung sa kapitbahay na nagbigay sa'yo ng ulam. Ang tao kasi gusto nila, pag binigyan sila ng ulam na nanaluto. Paano kung pato ang binigay sa'yo? Alam niyo, ang pinakamahirap pato, bibi, ewan ko na, iba-iba ang tawag niyan. Dito sa Bisaya, nalito ako kung alin ang itik, alin ang patoy. Amen? Diba? Basta yun, napakahirap gawing ulam ang pato, napakahirap katayin. But it is an effort in order para ikaw magkaroon ng ulam, binigay sa'yo, ay salamat. Diba? It's something like that. If God wants us na ikaw ay mabago, He is also requiring us to put to death these earthly things. Amen? Sabi niya, for you have died and your life is hidden in Christ. Namatay na raw tayo. Amen? Namatay na raw tayo, hindi na raw tayo dating ikaw. Kaya whatever ang ating ginawa noon, ano man tayo noon, hindi na ikaw yun. You have been natago. Sa Bisaya, natago na yung dating ikaw. Hindi na at sa iyong paglaya, hindi na ikaw yung dating Jose, hindi na ikaw yung dating si Pedro, hindi na ikaw yung dating si Rigor. Usong-usong ngayon si Rigor. Amen. Kilala niyo si Rigor? Rigor, gusto ko ng liempo. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon na, ikaw gusto kitang magbago. Amen. At ang pagbabago is not impossible pag may tulong na galing sa Panginoon. Anong gagawin natin? In order for that help to come, kailangan natin gawin, kailangan natin kumilos. Ang pagbabago, it starts sa decision ng isang tao. You know, I can help but testify lagi when I speak when it comes to this. I started to embrace ang faith na to. I was in jail. Pumunta ron ng Pastora Josie. Tataas-tas ko kamay. And now, you know, meron pa. Kahit bawal manigarilyo, nakamapasok ang sigarilyo. Doon kami sa buyong na naninigarilyo. Buyong is CR. Diba? And then, pinaka-the best na start ng pagbabago is when realization comes to you. Sabi ko, pag pumunta rito yung mga pastora na nag-share ng salita ng Panginoon, lulutag-lutag ako, tataas-taas ko yung kamay ko, I praise Him. And yet, pag alis, nandito ako sa CR, nagsisigarilyo, pinapausok namin yung CR. Dahil bawal nga kung mahuli ka. Kaya doon kami, sabi ko, niluloko ko lang ang sarili ko. I have to make a decision na tingilan itong sigarilyo na to. It doesn't easy, hindi ganun kadali tanggalin ang sigar. You know, paano ang hirap na tanggalin ang sigarilyo. But still, when God is in the move and you realize na kailangan mo ng tulong, that will help na matulong ka. What is earthly? These are the things earthly, mga bisyo, mga bagay. Diba? Number 2, na kailangan natin ditong tanggalin is dito. Tingnan natin sa 5 to 10 na ba tayo? Okay? Sabi ang account of this, verse 7, in this, you too once walked when you were living in them. Sabi yan, dati ganito kayo, dati ganito tayo. Diba? And we could connect na once na ikaw ay nakapagbago, nakaalis ka sa mga bagay na yan na umaalipin sa'yo. Makikita nyo, ganyan. And the next is, sabi niya, but now, you must put them all away. Tingnan nyo, una, put to death. Effort na nanggagaling sa atin. God is telling us to do it. And number 2 na kailangan natin gawin is, we must put this all away. Tanggalin. Iwanan sa Tagalog. Ibating sa Ilocano.
Sa Bisaya, biyaan. Diba? Alam nyo, ang pag-iwan is not easy. Kailangan mo ng effort. Diba? Iwanan ninyo. Amen. You must put them away. Ano to? Anger. Wrath. Malice. Tanong ko, ano ba? What are the things that make you angry? Wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Ano tong obscene talk with your mouth? Ito yung mga hindi magandang mga bagay na lumalabas sa ating bibig. Expressions, naging part na yung, naging part mo na, do not lie to one another. Sige, balik po tayo. Do not lie to one another. Seeing that you have put on the old self with its practices. Amen. Do not lie to each other, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on a new self which is being renewed in the knowledge after the image of our Creator. We have been renewed aside in yung process na tanggalin natin, put away anger, wrath, malice, ano ba mga bagay na nagpapagalit sa atin? What are the things? Sometimes, even sa situation natin yan, meron tayo minsan sinisisi, bakit nandiyan tayo? Hindi ko alam mga reason, bakit tayo nandiyan ngayon. Sa biktima, sa ginawa nila, diba? Meron pa akong kasama ron, girlfriend niya, itinana niya pa, tapos ngayon kinasuhan siya ng ring. Diba? And these things na nailagay tayo sa sitwasyon na yan, na hindi naman ang iba hindi nila ginawa, that puts us sa na nagagalit tayo. Meron mga iba dyan, amen. Everything, expect for the worst na pwede mangyari. Dadalawin ka ngayon, pagkatapos ngayon, hindi na sila dadalaw, matagal na. Ako noon, ang nagpapagalit sa akin, sinisisi ko yung tatay ko. Sabi ko, kung tinaglo ko yung tatay ko, hindi ko naranasan to. And then, nagagaling habang naglalaba ako, habang naiisip yan, ibinubulong yan, ibinubulong ng kung ano dyan, ipinapaalala. Habang naalala ko yun, na mas nagagalit ako. But you must put this all away. Amen. Sa tingin natin, there are things na may mga tao na nag-abandon sa atin. At habang nag-stay tayo dyan, lumalabas minsan at pinabayaan na tayo. That makes us angry. But one thing for sure, you must put it away. Paano natin tatanggalin ang mga bagay na is acceptance? Habang hindi mo kasi natatanggap na nagawa sa iyo ang isang taong ganyan, the more na nagagalit ka. Hindi nila pwedeng gawin ito sa akin, hindi nila pwedeng, lalong nagagalit ka, malis, anger. At habang ganyan, alipin ka ng magiging alipin ka ng kasalanan ng pinagputol and usap. In order for us to release, alisin. Amen. Una, patayin. Ikalawa, iwanan. Effort nang gagaling sa atin. Effort nang gagaling sa atin. Now, pag naalis natin yung mga yan, it's time for us to put on these things naman. I know, if you practice, di ba, isang bagay, magiging parte ng buhay mo pag araw-araw mo siyang gagawin. Example nito, parehas ng ikaw sasanayin mo ang sarili mo na gumising ng maaga palagi, alas 3 ka man ng madaling araw matulog, gigising ka ng alas 5 ng umaga, kung yan lagi ang oras ng tulog mo. Merong isang tao na nagtanong sa akin dati. Sabi niya, Pastor, paano mo ikakarga yung leon sa ref? 3 step. Hindi ko alam paano. Buksan mo yung ref, ikarga mo yung leon, isa lang mo yung ref. Okay. Now, anong sense ng tinatanong mo sa akin?
Ito naman, pastor na naman, paano mo ikakarga yung elepante sa 4 na step? Paano? Buksan mo yung ref, tanggalin mo yung leon, ikarga mo yung elepante, isara mo yung ref. Ganon? Hindi talaga. Pastor, sa arka ni Noah, alin doon ang walang kapares na animal na pumasok? Sabi naman ng Biblia na pares-pares yung pumasok doon. Hindi, pastor, meron isang walang kapares. Kaya ngayon, yung elepante, bakit? Nasa ref. Diba? What I'm telling this here is, sa isang bagay, sorry, may tawag ng tawag, para meron kang maipasok na bago, kailangan meron kang tanggalin. Kaya tingnan niyo yung process, putting on unusual. First is, sinabi yung mga bagay na kailangan natin talikuran, kailangan natin tanggalin sa ating sarili para mabago tayo ng Panginoon. Now, after this, after nating tanggalin, ano yung mga bagay na yun, ano naman ang kailangan natin i-practice yung mula na i-practice sa buhay natin. Now, to have a new you, what should we put on? Para mabago tayo, ano bang kailangan natin? Makita natin to sa verse 12 hanggang 13. 12 and 13. Put on then as God's chosen ones. Amen. We're all chosen. Amen. Lahat pinili. Ano? Many are called, all are called, but not all are chosen. Tayo ay napili dahil nag-respond tayo sa tawag ng Panginoon sa atin. Holy and beloved. Amen. Praise God. Holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Put on then, anong ipuputo nato? Ano ang natin? Ano po kailangan natin simulan na magkaroon sa ating sarili as God's chosen people, mga holy. Always remember, what makes a person holy is not based sa kanyang damit, but it is on how he lives sa araw-araw and how he lives in accordance within the boundaries of the Word of God. Amen? Makita natin dito, put on compassionate hearts. Ano yung maawain, maluluyon sa Bisaya. Sa Tagalog, maawain, compassionate. It is the love mo sa isang tao that gives you compassion and provision to help someone. Especially, nandyan tayo sa isang space na yan. Sino pa bang magtutulungan? Kundi tayo dyan. Compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. What is patience? Pasensya also. Ang pasensya, nagbubunga yan ng tiyaga. Hindi mo pwedeng paghiwalay ng pasensya at saka pagtsatsaga. Especially when we are there, waiting, malimit minsan, ang mga hearing postpone, hindi natin alam kung kailan tayo lalaya. Minsan sinasabi natin, sana matuloy-tuloy na nang matapos na itong kaso at alam ko na kung ilang taon ang bubunuin ko o alam ko na kung makakalaya ako, gano'n. But it says, patience is tested. Especially, punta tayo ng punta sa hearing, yet minsan walang fiscal, walang ating defense lawyer, minsan ang judge. And kahit na wala ang isa lang dyan ang wala, hindi na matutuloy ang hearing. And then after postpone, ma-re-schedule ang hearing mo 6 months, 3 months, 4 months. Meron nga rin, lang yung kaso, nagnakaw lang ng timbangan, tumagal ng ilang taon, paglabas niya, sobra-sobra yung sentensya sa kanya kaysa sobra-sobra yung in-stay niya sa jail kaysa sa sentensya niya. Pero nga dyan, 5 taon niyang inilaban, 1 linggo lang ang sentensya. Kaya makikita natin, but it is, the Lord teaches us, kahit na nandiyan tayo, the Lord is teaching us na magkaroon tayo ng patience. Diba? Patience, matutunan natin na maghintay sa tamang panahon na ibibigay ng Panginoon. Alam niyo, sometimes malimit ang dahilan ng pagkaburyong natin yan sa loob ay yung kagustuhan natin lumaya na tayo. Diba?
Yung gustong-gusto mo ng malaya, yung gustong-gusto niya ng lumaya. And it gives us, hindi magandang, pero kung sasabihin mo, Lord, di ba? Na-overcome ko lang yan when I started. Nasabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. I started to serve. Yan sana dyan sa jail. And yet, the Lord has tested me. Yung mga kasabay kong nagpabotis mo dyan sa loob, nakalaya na lahat ako na lang naiwan. Sabi ko, Lord, why is it that I am serving you and yet ako ang hinuli mo? No, there is a pa. Pero, you know, the plan of God, it is only now that I understand bakit pinayagan ng Panginoon na gano'n. Pinayagan ko. God has a great plan para sa atin. Put on. Simulan natin. Diba? Kung sa dati, nung nasa laya tayo, hindi tayo marunong pagpasensya, madaling uminit ang ulo natin. Yung feeling mo, pag nakarinig ka lang ng hindi maganda, parang tumatayo lang ng buhok mo sa ulo. That the Lord is teaching us. Diba? Kaya nga, kahit ng BJMP, meron silang self-keeping rehabilitation. Ano pa to? That is, binabago tayo dyan. And you should not look. You should not look ang jails na pinaparusahan tayo ng Panginoon. But we look on the positive side that the Lord is teaching us na binabago tayo ng sa gayon. Nang sa gayon, hindi po maging parang tingin nyo dyan sa jail is pinaparusahan tayo, but it is a place ng pagbabago. It is a place where God is molding you, getting you ready para sa paglaya natin. Bago na tayo nilalang yung ikaw na dati, hindi ka na nila, hindi na ikaw. Amen. Diba? Put on then God's chosen ones, holy and beloved, compassionate heart, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another. Amen? Bearing with one another. Alam nyo, iba-iba. 5 minutes more. Iba-iba kasi ang karakter ng nandyan. Iba-iba kung saan tayo lumaki. Iba-iba ang kultura natin. But it is the Lord. It is the Lord who is teaching us to bear with one another. If one has complained against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you must also forgive. Yan din sa loob. God is teaching us also na matuto tayo to forgive one another. Sinasabi ko na, what is the first step ng forgiving is acceptance. Pag natanggap mo na nagawa sa'yo, amen, sorry for this, pag natanggap mo na hindi ka na binisita dyan ng kung sino yan, yung mga kaibigan mo na inaasahan mong tutulong sa'yo, yan, tinalikuran ka nila. Pag tinanggap ay nagawa nila yun sa akin, okay lang. Then, that will be the start na makakapagpatawad ka. Pero the more nga, ingunin mo sa iyo kagaya, hindi pwede, hindi ganyan, hindi dapat nila ginawa sa akin. The more na hindi ka makakapagpatawad. At habang hindi ka nakakapagpatawad, one thing for sure, hindi ka makakapagbago. You cannot put the new you sa iyo. And then last, ano pa ba ito? Listen to this. Last, pinakalas sa verse 16 and 17. Let the word of Christ dwell in you richly. Paano ba natin papayagan? How do we let the word of Christ dwell in us? Is accepting. Paniwalaan natin ang ating napapakinggan. Hindi lang hindi lang itong napupuno, pero sana na napapakinggan natin, napupunta rito at napupunta sa ating mga puso. Napayagan natin ang salita ng Panginoon manahan sa atin. Kaya kumusta ang pakikinig ninyo? Kumusta ba ang heart natin na nakikinig?
teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms, hymns, and spiritual song with thankfulness in your hearts to God. Diba? Admonishing one another in all wisdom. Encourage. Hindi lahat, especially dyan sa when we are in jail, iba-iba ang sitwasyon ng bawat isa. And pag nakita ninyong isa ay medyo, alam nyo, ang buryong na sinasabi, walang immune sa buryong na yan. Alat nakakaramdam. Salip na gagawin nyo is, wala na, GG na, ganun ninyo, encourage them. It's just simple, kahit na ito lang nasasabihin, huwag ka mabahala, sardinas nga, lumalaya, tayo pa kaya, hindi makalaya. Kahit na simple ganun, tingnan nyo. It could. Diba, the positive, how can you encourage one another? Positive. Positive ang lalabas sa bibig natin. Dahil ang plano ng Panginoon sa bawat isa, mabuti, singing hymns. Diba? Allowed ang gitara sa loob ng selda. I don't know, pero sa amin dati allowed. So, wala tayong ginagawa yan. You try to sing hymns. Sing praise and worship songs. Hindi lang during the time ng mga Bible studies na gito. But kung sa free time nito, you sing them. If you could read what happened to Paul, Silas, Paul and Silas, standards, kung to be corrected, nung sila nakulong doon pa sa pinakamadilim na parte ng mga seldang pinakamadilim na parte ng kulungan, when they are there, nung kumilos ang Panginoon, nung sila ay kumanta ng hymno. Let worship be a part of you. Yeah. Word of God to dwell in your richly, hindi lang basta tayo nakikinig dito. After this, you have plenty of time to read the Bible dyan sa loob. Hindi lang sa mga nasa loob, kahit na yung mga nasa laya. Amen. Hindi lang basta kayo makakapakinig ng salita ng Panginoon during Bible studies, but also you have your personal time na magbasa ng Panginoon. And that is one way of letting the Word of God to dwell in that space. Amen. Diba? And thankful. With spiritual songs, with thankfulness in your hearts. And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of our Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. Whatever we do, kahit nasaan tayo, amen, let's do it for the glory ng ating Panginoon. Diba? Kaya, what did we learn? What did we learn? In order for us to put on a new self, hindi lang trabaho ng ating Panginoon, but as a Christian and as one who surrendered his life to our God, there is also a part of us na kailangan nating gawin. Number one is put to death ang mga bagay na hindi nakakawili sa ating Panginoon. Number two, iwanan yung mga bagay na nabasa natin. Ikalawa, ikaw din ang magsisimulang mag-practice ng mga bagay na yan. Compassion, love, patience, and then ano pa? Third is, payagan natin ang salita ng Panginoon manahan sa atin. Let praise and worship a part of your everyday life. Third, next is, whatever we do, let's do it for the glory of God. Putting on a new self in you will give glory sa ating Panginoon. Kaya sa inyong paglaya, pag nakita nila ang tunay na pagbabago, magtataka sila. And then, kahit na ganyan, ano man ang ating nangyari, tawagin man nila tayo na dating nabilanggo, still, if the people will see na totoong nagbago ka, then you will gain their respect. Amen. Diba? Sino gustong magbago? Amen? Taas ang kamay ng mga gustong magbago. Amen.
Kahit nasabi ko, yes. Yan yung process. Lord, you pray, Lord, gagawin ko yung part ko para pagbago. Lord, pero Lord, tulungan mo ako. Yan ang nangyayari sa mga tao. Bakit hindi sila nagbago? Nandun yung desire na pagbago. Ang tulong na galing sa Panginoon ang wala sa kanila. Kaya God bless and let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa tinuro mo sa amin. Father, we thank you na ipinapakita mo na may gagawin ka para sa amin. Lord, we thank you also dahil itinuro mo sa amin ang mga bagay na kailangan namin gawin nang sa gayon, Panginoon, makakilos ka sa buhay namin at mabago ninyo kami. Panginoon, alam namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Hindi kami makapagbabago kung wala ka. Pero Lord, we pray ang help na galing sa iyo. Nang sa gayon, Lord, sa aming paglabas, sa aming araw-araw ng pamumuhay, mabago kami at makita ng mga tao na nakapaligid sa amin. Na ikaw, na aming Diyos ay binago kami at dahil dito, ikaw ay mapaparangalan. Salamat ang lahat ng dihiling namin sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Ibalik ko po sa MC. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon.